ang nangyayari mga kaibigan. Tara't pasukin natin ito. Tingnan natin ang sitwasyon. May ilang bagay akong nais sabihin dito. Una, laging pinapalakas ko ang mga tao. Sinasabi ng Biblia, ang lahat ng mahininga ay dapat magpuri sa ating Panginoong Diyos. Pinapalakas ko din ang mga tao na tandaan na pag ang mga tao o mga celebrities ay pinupuri ang ating Panginoong Hesus, ay ni-encourage ko na magpatuloy sila sa kanilang mga ginagawa. At ang mga taong nais magsalita patungkol sa ating Panginoong Hesus ay ni-encourage ko rin na magpatuloy sila sa mga nais silang gawing papuri sa ating Panginoong Diyos. Pinapalakas ko ang mga tao na patuloy na gumawa nito dahil sa aking pagnanais. Naniniwala ako na kapag patuloy kang tumatawag sa ating Panginoong Hesus, may magaganap na kaganapan. Kaya mula sa perspektibo ng lalaking ito, wala siyang damit na naglalakad, nagmumuni-muni. Ang ating Panginoong Diyos lamang ang nakakaalam ng kanyang puso, kaya't hindi ko siya pipigilan sa kanyang ginagawa. Pinapabayaan natin na siya ay magpatuloy, ngunit hindi ito para sa ating simbahan. Sasabihan kita na kailangan nating magsuot ng kaaya-aya kung tayo ay haharap sa ating Panginoong Diyos. Ngunit narito ang problema. May ilang mga tao na ang nagbabala patungkol sa mga ginagawa ng mga Kristiyanong ito. Mayroong isang Christian club at inaakala ko ang video na ito ay mula sa isang simbahan sa Atlanta. At ang club na aking pinag-usapan ay nasa Atlanta din. Naiuugnay natin ang labanan sa espiritual at mga prinsibalidad. Kung titignan natin ang Daniel chapter 10, may prinipalidad sa isang lugar kahit may mga syudad na may mga tinatawag na prinipalidad. At dala nito ang pagkakaiba at atmosfera. Marami sa inyo ang nakakaalam kung ano ang isang pangunahing ginagawa sa lungsod ng Atlanta. Ito hindi mahirap makita. May malalaking puwersang nangunguna doon na may kinalaman sa kasalanan, rebelyon at iba pa. Ito'y lubos na kinakailangan nating pansinin sa gitna ng kakaibang pagsasawalang bahala. At ngayon, ang isang uri ng Kristyanismo ay pinapalaganap sa Amerika, kung saan itinuturing na pwede ka nang mabuhay tulad ng mundo. Hindi mo na kinakailangang magbago o mag-transform. Pwede ka pa rin magmura, uminom at mag-ugali tulad ng mundo. At sasabihin mo lang, naniniwala ako kay Jesus. Gayunpaman, binalaan na tayo ng Biblia. Ipinaglilingkod mo ako ng iyong mga labi, ngunit malayo ang iyong puso sa akin. Ito ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Maraming mga taong nagsasalita tungkol kay Jesus, kumakanta tungkol sa ating Panginoong Hesus, kumikita ng milyon-milyong dolyar sa pagsasalita at pag-aawit patungkol sa ating Panginoong Hesus. Ngunit hindi talaga ito naging parte ng kanilang pamumuhay. Ako ay Kristiyano sa napakaraming taon na, konektado sa iba't ibang aspeto ng Kristyanismo dahil iba't iba ang dahilan kung bakit sinusundan ng tao ang iba't ibang mga grupo ng pagiging isang Kristiyano. May mga sumusubaybay patungkol sa musika, inspirasyon, pangangaral at mga paksang pampolitika. At oo, maraming perspektibo ang pagiging isang Kristiyano. Ngunit iisa lamang ang dapat nating sundin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa komunidad ng African American, pumupunta lamang sila sa simbahan dahil sa kultura, kagaya ng mga Hispanic na sumusunod sa Katoliko. Subalit hindi ito tunay na bahagi ng kanilang puso. Tinatanong mo sila kung Kristiyano ba sila o Katoliko. Sasabihin nila, oo. Ngunit walang pinagbago ang kanilang buhay. Ito'y mas lalong naging isang relihiyon o ritual lamang. Ang panganib nito, tulad ng sinasabi na ang mga tao ay nawawasak dahil sa kakulangan sa kaalaman. Ang pag-aaral ay upang mapakita ang iyong sarili sa kahusayan. Maraming mga Kristiyano ngayon na sumusunod sa damdamin, emosyon at wala ng pundasyon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Napakadelikado nito. Marami ang mga nagsasabing nararamdaman nila ang Espiritu, ngunit ito hindi tumutugma sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sinasabi ng Biblia, ang Espiritu Santo ay hindi kailanman tutol sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ang salita ng Diyos ang huling otoridad. Ang aking mga tao ay namatay sa kakulangan ng kaalaman. Ito pa ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mag-aral ka upang mapatunayan mo ang iyong sarili. Maraming mga Kristiyano ngayon na mas binibigyang halaga ang damdamin kaysa sa espiritualidad, ngunit walang pundasyon sa salita ng ating Panginoong Diyos.
at sobrang delikado nito. Narito pa ang isang bagay na nais kong talakayin. May isang Christian club sa Atlanta, isang simbahan na kung saan sumasayaw sila. Subalit ipinapaalala natin sa kanila na gawin ito ng may kabanalan. May mga video kung saan ang ilang mga babae ay nakasuot na parang papunta sa isang club, sumasayaw na parang sa mundo, at iyon ay hindi wasto. Maaari tayong magtalakay ng mga pagsasalungatan sa Biblia kung bakit ito ay hindi tamang gawin. Ang panganib dito, gaya ng sinabi, ay dahil sa kakulangan ng kaalaman. Pumunta ka sa lugar na iyon, mararamdaman mo ang emosyon lamang na nakakaaliw na maging isang Kristiyano, na magkaroon ng pagmamahal sa ating Panginoong Hesus, ngunit hindi ito sang-ayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ayaw nating maging labis sa pagiging reliyoso, ngunit hindi rin natin nais maging labis na maluwag. Sinasabi natin parati sa mga tao, ayusin mo ang iyong kaligtasan na may takot at pagpipigil, dahil sa bandang huli, ikaw ay haharap sa ating Panginoong Diyos at hindi mo magagawang sabihin na ako ay karapat-dapat na pumasok sa langit na bayan. Hindi natin alam kung paano kumilos, ngunit sa bandang huli, dapat tayong humarap sa ating Panginoong Diyos. Hindi natin kayang ipagtanggol ang ating mga sarili, ngunit kinakailangan natin ang banal na Espiritu at kailangan nating sumunod sa salita ng ating Panginoong Diyos, dahil ang salita ng ating Panginoong Diyos ang may huling otoridad, at nais nating sumunod sa salitang ito kung tayo ay magkakaroon ng labis na pagmamahal sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Hesus ay may pagsunod sa kanyang mga utos, sa kanyang mga salita. Binabanggit pa sa John 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig ay susundin niyo ang aking mga utos. Mahal tayo ng ating Panginoong Hesus, kaya nais niya na tayo mamuhay sang-ayon sa kanyang kagustuhan at mamuhay tayo ng karapat-dapat sa kanyang banal na harapan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa inyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po ang nagbibigay sa amin ng tamang daan patungo sa langit na bayan. Hiniling po namin, Panginoon, na tulungan kami na gumawa ng mga bagay ng sang-ayon sa inyo pong kagustuhan. Basahin po ang inyo pong banal na kasulatan upang ito po ay pagkabuhayan po namin, at hiniling po namin na mas makilala po namin ang aming pong Panginoong Hesukristo, upang sa ganon ay makita po namin, Panginoon, ang tunay na daan at ang tunay na kagalakan ng buhay. Patawarin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito'y aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.